Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 7 araw sa isang linggo, sabay-sabay natin awitin. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Linggo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado. 7 araw
Magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Kitty Chelsea G. Berondo, Grade 3 F. Belmonte. Kami po ang Group 3. Ngayon po ay isasadula po namin ang maikling talambuhay ni Manuel L. Quezon. Si Manuel Luis Quezon E. Molina ang unang pangulo ng Commonwealth ng Pilipinas. Siya ang kinilala bilang ikalawang pangulo ng Pilipinas. Kasunod ni Emilio Aguinaldo, na ang administrasyon ay hindi kinalala ng ibang bansa sa mga panahong iyon at hindi kinalala bilang unang pangulo sa mga kapisanang internasyonal. Ipinanganak si Manuel L. Quezon sa Baler sa lalawigan ng Tayabas noong Agosto 8, 1878. Anak siya ni Lucio Quezon at Maria Dolores Molina. Kapwa mga guro nakipaglaban kasama ng mga Pilipinong nasyonalista sa digmaang Pilipinong-Amerikano bilang katulong ni Emilio Aguinaldo. Iyong mukha, aking anak. Manuel Luis ang iyong pangalan. Galing sa pangalan ng iyong ama. Sana sa iyong paglakin maging magalang at mapagmahal ka sa kapwa. Tama ang iyong tinura. Mahal kong nariyang, magiging kaagapan niya tayo.
May 3 pambansang bantayog na idinisenyo sa pamamagitan ng patimpalak. Ginugunita ng mga ito ang 3 mahahalagang tao at pangyayaring nagmarka sa kasaysayan ng Pilipinas. Una rito ang bantayog ni Jose Rizal at ng kapanahunang nagbunsod ng konsepto ng isang malayang bansang Pilipinas. Ikalawa ang monumento ni Andres Bonifacio na simbolo ng himagsikan noong taong 1876. Ang ikatlo at huli ay ang bantayog ni Manuel L. Quezon na sagisag ng kinikilala natin ngayong modernong bansang Pilipinas. Nagsimula ang inisyatibang itayo ang Quezon Memorial Shrine noong taong 1945 nang buuin ni Pangulong Sergio Osmeña ang Quezon Memorial Committee. Inatasan ang komiteng itong mangalap ng pondo at magsagawa ng patimpalak sa pagdidisenyo ng isang pambansang monumentong alay kay Pangulong Quezon. Napanalunan ito ni Arkitekto Federico Ilustre. At noong taong 1952, sinimulan ng itayo ang dambana. Pinatitingkad ang himlayan ni Manuel L. Quezon ng 66 na metrong bantayog na trilon na itinayo sa puso ng pinakamahalagang parke sa lungsod Quezon. Sinasalamin ng taas ng monumento ang edad ni Quezon nang siya'y pumanaw. Ang 3 halige at mga anghel na nakayukong luksa at may tangan na bungkos ng sampagita ay sagisag ng 3 pangunahing kapuluan ng bansa, ang Luzon, Visayas at Mindanao. Gawa ang mga halige sa bato na pinatatagpa ng pinakamagandang uri ng marmol na Bianco Carrara. Sa pundasyon ng bantayog ay isang malawak na bulwagang hugis at sulok. Itinatanghal nito ang bas-relief panels na may kasamang mga eksena mula sa kasaysayan ng Pilipinas. Sa pinakaibabang silid, makikita ang mosoleo kung saan nakahimlay ang labi ni Quezon at ng kanyang asawang si Aurora Aragon Quezon. Sa loob ng dambana at museyong ito, makikita ang iba't ibang artifact tungkol sa napakaraming salaysay ng di mapapantayang pamana ni Manuel L. Quezon. Nagsisimula ang kwento noong Agosto 11, taong 1878 nang isilang si Quezon sa tahimik na nayon ng Baler. Anak siya ng mga gurong sina Lucio Quezon, isang Tagalog na tubong Paco, at Maria Dolores Molina, isang mestisang Espanyol mula Baler. Pagtuntong ng 9 na taong gulang, dinala si Quezon sa Maynila bilang isang boy nang sa gayoy makapag-aral siya sa Kolehiyo de San Juan de Letran. Bilang mag-aaral, matagumpay siyang nakapagtapos ng may AB degree, summa cum laude, at may titulong Experienced Surveyor and Appraiser of Lands. Kasabay pa rin ng pagtatrabaho, nagpatuloy siya bilang estudyante ng abogasya sa Universidad ng Santo Tomas noong taong 1875. Nang sumiklab ang digmaang Pilipino-Amerikano, sumapi si Quezon sa militar bilang isang aide-de-camp. Bilang sundalo, iniangat ang kanyang ranggo bilang unang tenyente. Hindi naglaon na italaga siya bilang isa sa mga tauhan ni Pangulong Aguinaldo. Mula sa pagiging kapitan, umakyat siya ng posisyon at naging hepe. Nang kumalat ang bali-balitang nadakip si Pangulong Aguinaldo ng mga Amerikano, ibinigay kay Quezon ang misyong alamin kung totoo nga ito. Sumuko siya sa mga kalaban upang kumpirmahin ang pagkakadakip sa Pangulo. Nanatili siya sa kustodya ng mga Amerikano ng halos 6 na buwan. Nang mapalaya, ipinagpatuloy ni Quezon ang pag-aaral niya ng batas at nagsimula rin magtrabaho sa Monte de Piedad bilang clerk. Ibinaba niya ang kanyang armas, subalit hindi niya kailanman isinuko ang kanyang paninindigan para sa kalayaan. Tumakbo si Quezon bilang gobernador ng Tayabas at nanalo. Ilang taon lang ang lumipas at nahalal siya bilang kinatawan ng Tayabas sa Asamblea Filipina at kalaunay naging majority floor leader. Siya rin ang itinalagang residenteng commissioner upang katawanin ang Pilipinas sa US House of Representatives. Tumulong siya sa pagpapatupad ng Jones Law at nagbigay daan sa pagkamit ng kasarinlan ng Pilipinas. Noong taong 1916, nahalal siya bilang senador. Siya ang kinikilalang kauna-unahang Pangulo ng Senado ng Pilipinas at ang may pinakamahabang taong nanilbihan sa nasabing posisyon. Taong 1918,
Pinakasalan niya si Aurora Aragon Quezon sa isang taimtim na seremonya sa Hong Kong. Pinangunahan niya ang maraming misyong pangkalayaan upang patunayang handa na ang Pilipinas na pamahalaan ang sarili. Itinuturing na isa sa kanyang pinakamahalagang nakamit ang bunga ng mga misyong ito. Sinalungat niya ang Hair Horse Cutting Act upang paboran ang pagpapatibay ng Tydings-McDuffie Act. Binigyang daan ng batas na ito ang 10 taong transisyonal na gobyernong tinawag na Commonwealth. Itinakda nito ang petsa ng tuluyang pagpapalaya sa Pilipinas sa ika-4 ng Hulyo, taong 1946. Taong 1935, inihalal si Quezon bilang kauna-unahang Pangulo ng Commonwealth. 3 sentrong ideolohiya ang isinulong ng Administrasyong Quezon: tanggulang pambansa, maunlad na ekonomiya at mabuting pamamahala. Pinasimulan niya ang mga programa at pulisiyang pang-ekonomiya at nagtatag ng iba't ibang kagawaran ng gobyerno. Nagpatupad siya ng mga reformang pang-edukasyon at itinaguyod ang Filipino bilang wikang pambansa. Nagpagawa rin siya ng transportasyong pampubliko, kabilang na ang Manila Railroad Company na pinabilis ang biyahe mula Bicol patungong Maynila. Muling naluklok sa pagkapangulo si Quezon noong Nobyembre taong 1941. Naging mapayapa at panatag ang bansa hanggang sa lusubin ito bigla ng Imperyong Hapon noong Desyembre taong 1941. Nang pumutok ang digmaan, si Quezon ang nagsilbing simbolo ng pag-asa at kalayaan para sa mga Pilipino. Upang ipagpatuloy ang laban, inilikas niya ang kanyang pamahalaan sa isla ng Corregidor at kalaunay nagtungo ng Estados Unidos sa payo ni Field Marshal Douglas MacArthur. Doon sa Estados Unidos, itinatag niya ang nakadestyerong pamahalaang Commonwealth at nagsilbi sa Pacific War Council. Sa pamamagitan niya, sumali ang Pilipinas sa United Nations at nakatanggap ng parangal bilang isang allied nation. Walang kapaguran niyang ikinampanya ang higit pang pagpapabilis ng pagliligtas sa Pilipinas. Gayunpaman, hindi na niya nagawang masilayan ang paglaya ng Pilipinas. Noong ika-1 ng Agosto taong 1944, namatay si Pangulong Quezon dahil sa tuberculosis sa Saranac Lake, New York. Pinarangalan siya sa Washington, D.C. at pansamantalang inilibing sa Arlington Cemetery. At sa wakas, noong ika-4 ng Hulyo taong 1946, natupad na rin ang pangarap ni Quezon para sa isang malayang Republika ng Pilipinas. Ang pagbababa ng watawat ng Estados Unidos at pagtataas ng watawat ng Pilipinas ang nagsilbing sagisag sa wagas na pagsisikap at dedikasyon ni Manuel L. Quezon. At sa wakas, noong ika-27 ng Hulyo, taong 1946, nakauwi na rin ang mga labi ni Quezon sa kanyang tahanan. Inilibing siya sa North Cemetery noong ika-1 ng Agosto, taong 1946. Makalipas ang 33 taon, inilipat ang mga labi ni Quezon sa Quezon Memorial Shrine, ang nagsilbing huling himlayan ng Pangulo. Magpasa hanggang ngayon, nananatiling testamento ang dambana sa isang dakilang buhay na inialay para sa kaligayahan at kalayaan ng mga Pilipino. Bunga nito ang pagbubuo ng modernong republikang kilala natin ngayon. Ika nga ni Manuel Rojas, isa sa napakalaking salik kung bakit isang malayang bansa at isang malayang sambayanan tayo sa kasalukuyan ay dahil kay Manuel L. Quezon.